Sa isang maliit at tahimik na baryo na napapaligiran ng luntiang bundok at makakapal na kagubatan, naninirahan ang isang pamilyang halos wala nang maasahan kundi ang isa't isa. Ang baryong iyon ay kilala sa pangalang San Isidro, isang lugar na tila na pag-iwanan na ng panahon. Dito, ang buhay ay simple ngunit mabigat para sa mga taong salat sa yaman. Ang pamilya ni Mang Ramon ay kabilang sa mga pinakamahirap sa buong baryo. Si Mang Ramon ay isang magsasaka na araw-araw nakikipaglaban sa init ng araw at hirap ng lupa upang may maipakain lamang sa kanyang pamilya. Ang kanyang asawa naman na si Aling Teresa ay isang mapagmahal na ina na ginagawa ang lahat upang mapanatiling matatag ang kanilang tahanan kahit na halos wala na silang makain sa ilang araw. Mayroon silang 2 anak. Ang panganay ay si Lito, isang 16 na taong gulang na binata na maagang natutong magsakripisyo para sa pamilya. Kahit dapat ay nag-aaral pa siya, madalas siyang tumutulong sa kanyang ama sa bukid. Ang bunso naman ay si Maya, isang 10 taong gulang na batang babae na may mabuting puso at laging may ngiti sa kabila ng kanilang kahirapan. Ngunit sa kabila ng kanilang pagkakaisa, hindi maitatago ang bigat ng kanilang kalagayan. Halos matuyo na ang lupang sinasaka ni Mang Ramon. Ang dating masaganang ani ay naging kakaunti na lamang. Ang mga pananim ay tila tinatanggihan na ng lupa at ang mga ulan ay tila nakalimot ng bumisita sa kanilang lugar. Isang hapon, habang papalubog ang araw, nakaupo si Mang Ramon sa labas ng kanilang maliit na kubo. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo at bitak mula sa mahabang taon ng pagtatrabaho sa bukid. Lumapit si Lito sa kanyang ama. "Ama," mahina niyang sabi, "wala na po tayong bigas para bukas." Sandaling napayuko si Mang Ramon. Alam niya yon. Alam niya. Kanina pa niya iniisip kung saan kukuha ng pagkain para sa kanyang pamilya. Mula sa loob ng kubo, narinig nila ang tinig ni Aling Teresa. "May kaunti pa akong natirang kamote," sabi nito. "Pagkakasyahin na lang natin." Napabuntong hininga si Mang Ramon. Hindi niya alam kung hanggang kailan nila kakayanin ang ganitong buhay. Habang nag-uusap ang mag-ama, lumabas si Maya mula sa kubo. May hawak itong maliit na kahoy na manika na siya mismo ang gumawa. "Ama," masaya nitong sabi, "tingnan ninyo po." Ngumiti si Mang Ramon kahit mabigat ang kanyang puso. Lumapit siya at hinaplos ang ulo ng bata. "Maganda iyan, anak." Hindi alam ni Maya ang lalim ng kanilang problema. At marahil, iyon ang tanging dahilan kung bakit nagagawa pa nitong ngumiti. Kinabukasan, maagang nagising si Mang Ramon. Hindi pa sumisikat ang araw ngunit handa na siyang pumunta sa bukid. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang maliit na sakahan, napansin niya ang kakaibang katahimikan ng paligid. Ang hangin ay malamig, at ang kagubatan sa gilid ng baryo ay tila may misteryong itinatago. Hindi karaniwan para sa mga tao sa baryo na pumasok sa kagubatang iyon. Ayon sa matatanda, may mga nilalang daw doon na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Ngunit para kay Mang Ramon, wala siyang panahon para maniwala sa mga ganoong kwento. Ang mahalaga sa kanya ay ang makahanap ng paraan upang mabuhay ang kanyang pamilya. Pagdating niya sa bukid, sinubukan niyang bungkalin ang lupa. Ngunit matigas ito. Halos walang buhay. Napaupo siya sa lupa at napatingin sa langit. "Diyos ko," mahina niyang bulong, "bigyan ninyo naman kami ng pag-asa." Hindi niya alam na sa sandaling iyon, may nakikinig sa kanyang panalangin. Sa kabilang bahagi ng kagubatan, may isang liwanag na unti-unting sumilay sa pagitan ng mga puno. Isang mahiwagang presensya ang nagising. Ito ay isang diwata, tagapangalaga ng kagubatan na matagal nang nagbabantay sa kalikasan at sa mga taong naninirahan malapit dito. Matagal na niyang pinagmamasdan ang baryo ng San Isidro at matagal na rin niyang napapansin ang paghihirap ng pamilya ni Mang Ramon. Ang diwata ay may likas na kabutihan, ngunit bihira siyang makialam sa buhay ng mga tao.
Subalit sa pagkakataong ito, may kakaiba siyang naramdaman. Ang panalangin ni Mang Ramon ay umabot sa kanya. Sa kanyang kamay ay may isang maliit na bagay na kumikislap. Ito ay isang agimat, isang makapangyarihang anting-anting na kayang baguhin ang kapalaran ng sinumang may malinis na puso. Ngunit hindi ito basta-basta ibinibigay. Ang agimat ay para lamang sa mga taong tunay na karapat-dapat. Tahimik na nagsalita ang diwata. Panahon na. Kinagabihan, habang natutulog ang pamilya ni Mang Ramon sa kanilang maliit na kubo, may isang kakaibang liwanag ang dahan-dahang bumaba mula sa kagubatan. Ang hangin ay tila naging mas malamig. At ang mga dahon ng puno ay marahang gumalaw kahit walang hangin. Sa gilid ng kanilang bakuran, may isang maliit na bagay na biglang kumislap. Isang agimat. Hindi alam ng pamilya na ang maliit na bagay na iyon ang magbabago sa kanilang buhay. Ang agimat ng diwata. At mula sa gabing iyon, ang kapalaran ng pamilya ni Mang Ramon ay magsisimula ng magbago sa paraang hindi nila kailanman inaasahan. Madilim pa ang kalangitan nang magising si Lito kinabukasan. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay pumapasok sa kanilang maliit na kubo sa pamamagitan ng mga siwang ng kawayan na nagsisilbing dingding. Sanay na siya sa ganoong pakiramdam. Sa murang edad, natutunan na niyang gumising ng maaga upang makatulong sa kanyang ama. Tahimik siyang bumangon upang hindi magising ang kanyang ina at kapatid. Ngunit habang siya ay papalabas ng kubo, may napansin siyang kakaibang liwanag sa may gilid ng kanilang bakuran. Napahinto siya. Ang liwanag ay hindi masyadong maliwanag, ngunit sapat upang mapansin sa dilim ng umaga. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa ilalim ng isang lumang puno ng bayabas na matagal nang nakatayo sa kanilang bakuran, may nakita siyang maliit na bagay na kumikislap. Napakunot ang kanyang noo. Ano kaya ito? Bulong niya sa sarili. Lumuhod siya upang mas mapagmasdan ang bagay. Ito ay isang maliit na agimat na nakasabit sa isang lumang tali na tila yari sa pinatuyong hibla ng halaman. Ang mismong agimat ay hugis bilog na tila gawa sa ginto, ngunit hindi pangkaraniwan ang kinang nito. May mga ukit itong hindi niya maintindihan. Ang mga simbolo ay tila sinaunang sulat na hindi pa niya kailanman nakita. Hinawakan niya ito. Sa sandaling mahawakan niya ang agimat, may kakaibang init na dumaloy sa kanyang palad. Hindi ito nakakapaso, ngunit sapat upang maramdaman niyang may kakaiba sa bagay na iyon. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang katahimikan. Tila ang buong paligid ay naging mas payapa. Hindi niya maipaliwanag ang pakiramdam. Ngunit may isang bagay na malinaw sa kanyang isip. Pakiramdam niya ay hindi ordinaryong bagay ang kanyang hawak. Lito? Napalingon siya nang marinig ang tinig ng kanyang ina. Nakatayo si Aling Teresa sa pintuan ng kubo. Bakit gising ka na agad? Tanong nito. Lumapit si Lito habang hawak pa rin ang agimat. Nakita ko po ito sa may puno, sabi niya. Kinuha ni Aling Teresa ang agimat at pinagmasdan ito. Hindi ko pa ito nakikita dati, sabi niya. Lumabas na rin si Mang Ramon, nakakagising lamang. Ano ang tinitingnan ninyo? Tanong niya. Ipinakita ni Aling Teresa ang agimat. Napakunot ang noo ni Mang Ramon habang pinagmamasdan ang maliit na bagay. May kakaiba sa agimat. Kahit hindi siya naniniwala sa mga pamahiin, may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman habang hawak ito. Siguro may nakapulot lang dito kagabi, sabi niya. Baka may naghulog. Ngunit kahit sabihin niya iyon, alam niyang malabong may dumaan sa kanilang bakuran sa kalaliman ng gabi. Ang baryo ng San Isidro ay tahimik tuwing gabi. Halos walang lumalabas sa mga oras na iyon. Lumapit si Maya, nakakagising lamang. Ano po yan? Tanong ng bata. Agimat yata, sagot ni Lito. Lumaki ang mga mata ni Maya. Gaya po ng nasa mga kwento ng lola? Napangiti si Aling Teresa. Baka nga. Ngunit si Mang Ramon ay nakibit balikat lamang. Kung ano man iyan,
Ilagay na lang muna natin sa loob. Nang araw ding iyon, pumunta muli si Mang Ramon sa bukid kasama si Lito. Bitbit ni Lito ang agimat na inilagay niya sa kanyang bulsa. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ayaw niyang iwan ito sa bahay. Habang naglalakad sila patungo sa bukid, napansin ni Mang Ramon ang kakaibang pakiramdam ng paligid. Ang hangin ay mas sariwa kaysa karaniwan. At ang mga ibon ay tila mas masigla ang pag-awit. Pagdating nila sa bukid, nagsimula silang magtrabaho. Ngunit may isang bagay na agad nilang napansin. Ang lupang matagal ng matigas ay tila naging mas malambot. Napahinto si Mang Ramon. Lumuhod siya at hinawakan ang lupa. Hindi siya makapaniwala. Ang lupa na matagal ng tuyo ay tila nagkaroon muli ng buhay. Lito, tawag niya. Lumapit ang binata. Tingnan mo ito. Hinawakan ni Lito ang lupa. Tama ang kanyang ama. Mas basa ito kaysa dati. Hindi nagtagal, may nakita silang maliit na usbong ng halaman na tumutubo sa gilid ng taniman. Napatingin si Mang Ramon sa paligid. Halos ilang buwan na mula nang may tumubong pananim sa kanilang bukid. Ngunit ngayon, may mga bagong usbong na lumilitaw mula sa lupa. Hindi niya maipaliwanag kung paano ito nangyari. Napatingin si Lito sa kanyang bulsa kung saan nakalagay ang agimat. May bahagyang init siyang naramdaman mula rito. Ngunit hindi niya sinabi iyon sa kanyang ama. Sa kanyang isip, nagsimulang pumasok ang isang kakaibang ideya. Posible kayang may kinalaman ang agimat sa pagbabago ng kanilang bukid? Hindi niya alam ang sagot. Ngunit malinaw sa kanya ang isang bagay. May nagsisimulang mangyari sa kanilang buhay. At ang maliit na agimat na iyon ay maaaring may dalang hiwaga na hindi pa nila lubos na nauunawaan. Sa malayong bahagi ng kagubatan, may isang nilalang na tahimik na nakamasid. Ang Diwata. Pinagmamasdan niya ang pamilya ni Mang Ramon. At sa kanyang mga mata ay may bakas ng pag-asa. Alam niyang ito pa lamang ang simula. Ang agimat ay hindi lamang magdadala ng swerte. Ito rin ay magdadala ng mga pagsubok na magpapatunay kung tunay ngang karapat-dapat ang pamilya sa kapangyarihang kanilang natagpuan. At sa mga darating na araw, unti-unting mabubunyag ang lihim ng agimat ng Diwata. Lumipas ang ilang araw mula nang matagpuan ni Lito ang mahiwagang agimat sa kanilang bakuran. Sa unang tingin ay tila wala itong kakaibang ginagawa, ngunit unti-unting napapansin ng pamilya ni Mang Ramon ang mga pagbabago sa kanilang paligid. Ang lupang dati ay tuyot at matigas ay tila unti-unting nagiging masigla. Isang umaga, habang papunta sa bukid sina Mang Ramon at Lito, napansin nilang bahagyang hamog na nakabalot sa kanilang taniman. Karaniwan ng may hamog sa umaga, ngunit kakaiba ang kinang nito sa araw na iyon. Habang sumisikat ang araw, kumikislap ang mga patak ng hamog na tila mga maliliit na kristal na kumakalat sa buong taniman. Huminto si Mang Ramon sa gitna ng bukid. Napakunot ang kanyang noo habang pinagmamasdan ang paligid. Lito, tawag niya. Lumapit ang binata. Tingnan mo ang mga halaman. Napatingin si Lito sa mga tanim. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang mga pananim na ilang linggo pa lamang ang nakalipas ay halos patay na, ay ngayon ay may mga sariwang dahon na. May mga bagong usbong. May mga tangkay na tila lumalakas ang pagtubo. Hindi ito pangkaraniwan. Parang bumalik ang sigla ng lupa, sabi ni Lito. Tahimik na tumango si Mang Ramon. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o magtataka. Sa buong buhay niya bilang magsasaka, alam niyang hindi basta-basta bumabalik ang sigla ng lupa, lalo na kung ilang buwan na itong walang ulan. Ngunit sa pagkakataong iyon, tila may hindi nakikitang puwersa ang tumutulong sa kanilang bukid. Habang nagtatrabaho sila, naramdaman ni Lito ang bahagyang init sa kanyang dibdib. Nasa loob ng kanyang kamiseta ang agimat na isinabit niya sa kanyang leeg bago sila umalis ng bahay. Hindi niya alam kung bakit niya iyon ginawa. Ngunit may pakiramdam siyang
Mas mabuting dalhin niya ito palagi. Habang siya ay nagbubungkal ng lupa, napansin niyang tila mas gumagaan ang kanyang katawan. Hindi siya agad napapagod. Ang dating mabigat na gawain ay tila nagiging mas madali. Napatingin siya sa agimat na bahagyang nakalitaw sa ilalim ng kanyang kamiseta. Hindi pa rin niya sigurado kung ito nga ang dahilan. Ngunit hindi niya maikakaila na may kakaibang nangyayari mula nang matagpuan niya ito. Sa kanilang kubo naman, abala si Aling Teresa sa paghahanda ng kaunting pagkain para sa tanghalian. Habang siya ay naghihiwa ng kamote, napansin niyang tila mas maliwanag ang loob ng kanilang bahay kahit maliit lamang ang bintana. Ang liwanag ng araw ay tila mas malambot at mas mainit sa pakiramdam. Lumapit si Maya sa bintana. "Inay," sabi ng bata, "tingnan ninyo po." Sumilip si Aling Teresa sa bintana. Sa kanilang maliit na bakuran, may mga bagong damo at maliliit na bulaklak na tumutubo. Hindi niya matandaan kung kailan huling nagkaroon ng mga bulaklak sa kanilang bakuran. Karaniwan ay tuyo ang lupa roon. Ngunit ngayon ay tila may buhay muli ang kanilang paligid. Napangiti si Maya. "Ang ganda po." Tahimik lamang na tumango si Aling Teresa. Sa kanyang puso, may naramdaman siyang kakaibang pag-asa. Matagal na mula nang maramdaman niya iyon. Kinahapunan, habang pauwi sina Mang Ramon at Lito, nadaanan nila ang isang matandang lalaki sa gilid ng daan. Siya si Mang Pilo, ang pinakamatandang naninirahan sa baryo. Kilalang kilala si Mang Pilo sa San Isidro dahil sa kanyang mga kwento tungkol sa mga lumang alamat at mga nilalang na sinasabing nakatira sa kagubatan. Napansin ng matanda ang agimat na bahagyang nakasilip sa leeg ni Lito. Napahinto siya. "Teka," sabi niya. Lumapit siya kay Lito. "Anong suot mo sa leeg, iho?" Inilabas ni Lito ang agimat. Nanlaki ang mga mata ni Mang Pilo nang makita ito. Matagal niya itong tinitigan. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita. "Saan mo nakuha ito?" "Sa bakuran po namin," sagot ni Lito. "Nakita ko lang po isang umaga." Tahimik ang matanda sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ay napabuntong hininga siya. "Iho," sabi niya, "hindi pangkaraniwang bagay ang hawak mo." Napatingin sina Mang Ramon at Lito sa kanya. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" tanong ni Mang Ramon. Tumingin si Mang Pilo sa kagubatan sa malayo. Matagal nang may mga kwento tungkol sa mga diwata na nagbabantay sa kagubatang iyon, sabi niya. Hindi sila nagpapakita sa kung sino-sino lamang. Tumutulong lamang sila sa mga taong may mabuting puso. Tahimik na nakinig si Lito. Kung ang agimat na iyan ay talagang galing sa diwata, patuloy ng matanda, ibig sabihin ay pinili kayo. "Pinili?" ulit ni Mang Ramon. Tumango si Mang Pilo. "Ngunit tandaan ninyo," sabi niya, "ang mga biyayang may hiwaga ay may kasamang pagsubok. Hindi lahat ng nakakakuha ng kapangyarihan ay marunong gumamit nito." Naging tahimik ang paligid. Ang mga salita ng matanda ay tila nag-iwan ng mabigat na pakiramdam sa hangin. Bago sila umalis, muling nagsalita si Mang Pilo. "Ingatan ninyo iyan. Hindi lahat ng tao sa baryo ay matutuwa kapag nalaman nilang may hawak kayong ganitong bagay." Habang naglalakad pa uwi ang mag-ama, hindi mawala sa isip ni Lito ang sinabi ng matanda. Pinili sila. Ngunit bakit sila? Isang mahirap na pamilya na halos walang-wala. Hindi niya alam ang sagot. Ngunit may isang bagay siyang naramdaman habang hawak ang agimat. Isang pakiramdam na tila may nagbabantay sa kanila. Sa malalim na bahagi ng kagubatan, may isang nilalang na tahimik na nakamasid. Ang diwata ay nakatayo sa tabi ng isang matandang puno. Sa kanyang mga mata ay may bahagyang ngiti. Nagsisimula na ang unang himala. Ngunit ang tunay na pagsubok ng pamilya ni Mang Ramon ay hindi pa nagsisimula.
Hindi nagtagal ay nagsimulang mapansin ng mga tao sa baryo ng San Isidro ang kakaibang pagbabago sa bukid ni Mang Ramon. Ang dating tuyot at halos patay na taniman ay biglang naging luntian. Ang mga halaman ay mabilis tumubo at tila mas malusog kaysa sa ibang bukid sa paligid. Isang umaga, habang naglalakad ang ilang magsasaka patungo sa kani-kanilang sakahan, napahinto sila nang mapadaan sa lupa ni Mang Ramon. "Tingnan ninyo ito," sabi ni Mang Isko, isa sa mga magsasaka ng baryo. Lumapit ang kanyang kasama na si Mang Nestor. Napakamot ito sa ulo. "Hindi ba't halos patay na ang tanim dito noong isang linggo?" tanong niya. Tumango si Mang Isko. "Oo, ako mismo ang nakakita." Tahimik silang nagmasid sa mga pananim na ngayon ay malago at sariwa. May mga dahon na makintab sa sikat ng araw at ang lupa ay tila basa kahit hindi naman umuulan sa mga nakaraang araw. Hindi nagtagal ay kumalat ang balita sa buong baryo. Ang bukid ni Mang Ramon ay tila muling nabuhay. Habang nagtatrabaho sina Mang Ramon at Lito sa bukid, may ilang kapitbahay na lumapit sa kanila. "Kumusta, Ramon?" bati ni Mang Nestor. "Maayos naman," sagot ni Mang Ramon. Ngunit alam niyang hindi lang basta pagbati ang dahilan ng paglapit ng mga ito. Pinagmamasdan ng mga magsasaka ang kanyang taniman. "Napakaganda ng mga tanim mo ngayon," sabi ni Mang Isko. "Parang ibang-iba sa dati." Napakamot si Mang Ramon sa ulo. "Siguro'y sinuwerte lang," sabi niya. Ngunit sa kanyang isip, hindi rin siya sigurado kung iyon nga ang dahilan. Napatingin siya kay Lito. Tahimik lamang ang binata habang patuloy sa pagtatrabaho. Sa loob ng kanyang kamiseta ay naroon pa rin ang agimat na unti-unting umiinit kapag nasa bukid siya. Kinagabihan, habang kumakain ang pamilya sa kanilang maliit na hapag, napag-usapan nila ang mga nangyari. "Parang may kakaibang nangyayari sa ating bukid," sabi ni Aling Teresa. Tumango si Mang Ramon. Napansin din ng mga kapitbahay. Tahimik si Lito habang hawak ang agimat sa ilalim ng mesa. Sa kanyang puso ay nagsisimula nang tumibay ang kanyang hinala. Ang agimat ang dahilan. Ngunit hindi pa rin niya alam kung paano ito gumagana. "Opo," sabi ni Maya. "Ang dami pong bulaklak sa bakuran kanina." Napangiti si Aling Teresa. Matagal nang walang ganitong sigla sa paligid ng kanilang tahanan. Ngunit habang sila ay nag-uusap, may isang taong hindi natuwa sa mga balitang kumakalat sa baryo. Sa kabilang bahagi ng San Isidro ay nakatayo ang isang malaking bahay na yari sa matibay na kahoy at bato. Ito ang bahay ni Don Emilio. Si Don Emilio ang pinakamayamang tao sa baryo. Siya ang nagmamay-ari ng karamihan sa mga lupain sa paligid. Marami ang takot sa kanya dahil sa kanyang kapangyarihan at impluwensya. Sa loob ng kanyang bahay ay nakaupo siya sa isang malaking silya habang nakikinig sa ulat ng kanyang katiwala. "Don Emilio," sabi ng lalaki, "may kakaibang nangyayari sa bukid ni Mang Ramon." Napakunot ang noo ng matandang mayaman. "Anong ibig mong sabihin?" Ang lupang halos hindi na tinutubuan ng halaman ay biglang naging malago. Tahimik si Don Emilio sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumayo. "Imposible," sabi niya. "Ang lupang iyon ay matagal nang patay." Lumapit siya sa bintana at tumingin sa malayong bahagi ng baryo kung saan matatagpuan ang bukid ni Mang Ramon. "May sikreto sila," mahina niyang sabi. At si Don Emilio ay isang taong hindi mapakali hanggat hindi niya nalalaman ang sikreto ng iba. Kinabukasan, habang naglalaro si Maya sa kanilang bakuran, may napansin siyang kakaibang liwanag sa kagubatan sa malayo. Ito ay sandali lamang. Ngunit malinaw niyang nakita ang kumikislap na anyo na tila isang babae na napapalibutan ng malambot na liwanag. Napakurap si Maya. Nawala ang liwanag. Tumakbo siya papasok sa kubo. "Inay!" sigaw niya. Lumabas si Aling Teresa. "Ano iyon, anak?"
May nakita po akong babae sa kagubatan. Napakunot ang noo ng ina. Babae? Opo, parang kumikislap. Hindi agad nagsalita si Aling Teresa. Naalala niya ang mga kwento ng matatanda sa baryo. Mga kwento tungkol sa mga diwata na nagbabantay sa kagubatan. Ngunit hindi niya iyon sinabi sa bata. Sa halip ay hinaplos niya ang ulo ni Maya. Siguro ay mali lang ang nakita mo. Ngunit sa kanyang puso, may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman. Sa loob ng kagubatan, nakatayo ang diwata sa ilalim ng isang matandang puno. Tahimik niyang pinagmamasdan ang bahay ng pamilya ni Mang Ramon. Alam niyang nagsisimula nang mapansin ng ibang tao ang mga pagbabago. At alam din niyang hindi lahat ng tao ay may mabuting hangarin. Sa kanyang kamay ay may bahagyang liwanag na sumiklab. Ang agimat na ibinigay niya ay may kapangyarihang magdala ng biyaya. Ngunit kung ito ay mapunta sa maling kamay, maaari rin itong magdala ng kapahamakan. Kaya't patuloy siyang nagbabantay. Dahil ang mga susunod na araw ay magdadala ng bagong pagsubok sa pamilyang kanyang pinili. Sa baryo ng San Isidro, walang lihim na nananatiling nakatago ng matagal. Tulad ng hangin na dumaraan sa bawat bahay, ang balita tungkol sa biglang pagyabong ng bukid ni Mang Ramon ay mabilis na kumalat. Ang mga tao ay nagtataka. Ang ilan ay natuwa para sa pamilya. Ngunit may ilan ding nagduda. Sa gitna ng mga usap-usapan, isang tao ang tahimik na nagmamasid at nag-iisip. Si Don Emilio. Sa loob ng kanyang malaking bahay na matatagpuan sa mataas na bahagi ng baryo, nakaupo siya sa isang malapad na mesa na yari sa matibay na kahoy. Sa harap niya ay nakatayo ang kanyang katiwala na si Arturo. Sigurado ka ba sa mga balitang narinig mo? Tanong ni Don Emilio sa mababang tinig. Opo, Don Emilio, sagot ni Arturo. Maraming magsasaka ang nakakita sa bukid ni Mang Ramon. Ang mga pananim daw ay napakalusog. Napakunot ang noo ng mayamang lalaki. Hindi iyon pangkaraniwan. Tahimik siyang nag-isip habang pinagmamasdan ang malawak na lupain mula sa bintana ng kanyang bahay. Matagal na niyang kilala ang pamilya ni Mang Ramon. Isang simpleng magsasaka lamang si Mang Ramon na halos hindi makapag-ani sa mga nakaraang buwan. Kaya para kay Don Emilio, hindi madaling tanggapin ang biglang pagbabago. May itinatago sila, mahina niyang sabi. Lumapit si Arturo. Gusto po ba ninyong ipasilip ang bukid? Hindi agad sumagot si Don Emilio. Sa halip ay bahagya siyang ngumiti, isang ngiti na hindi nagdadala ng kabutihan. Hindi pa, sabi niya. Maghihintay muna tayo. Samantala, sa kubo ng pamilya ni Mang Ramon ay patuloy ang kanilang simpleng pamumuhay. Ngunit ngayon ay may kaunting pagbabago. Ang kanilang bukid ay nagsisimula ng magbigay ng mas maraming ani. Hindi pa ito sapat upang sabihing sila ay mayaman, ngunit ito ay malaking tulong para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Isang umaga, habang naglalakad si Lito patungo sa bukid, napansin niyang tila mas malinaw ang kanyang pakiramdam. Ang agimat na nakasabit sa kanyang leeg ay may bahagyang init na hindi niya maipaliwanag. Minsan ay pakiramdam niya ay parang may banayad na enerhiya na dumadaloy mula rito papunta sa kanyang katawan. Ngunit hindi niya iyon kinatatakutan. Sa halip ay tila nagbibigay ito sa kanya ng lakas at kapanatagan. Habang siya ay nagbubungkal ng lupa, napansin niyang tila mas mabilis tumutubo ang mga pananim kapag siya ang nag-aalaga sa mga ito. Napaisip siya. Posible kayang ang agimat ay hindi lamang nagdadala ng swerte sa lupa, kundi pati sa kanya? Sa kabilang banda ng baryo, nagsimula ng magplano si Don Emilio. Arturo, tawag niya sa kanyang katiwala. Opo, Don Emilio. Gusto kong malaman kung ano talaga ang nangyayari sa lupain ni Mang Ramon. Paano po? Dahan-dahang umupo si Don Emilio sa kanyang silya. Magtanong-tanong ka sa baryo. Alamin mo kung may kakaibang bagay silang nakuha o natagpuan. Tumango si Arturo.
Maiintindihan po. Si Don Emilio ay hindi sanay na may ibang tao sa baryo na nagiging mas maswerte kaysa sa kanya. Sa kanyang isip, ang kapangyarihan at yaman ay bagay na dapat manatili sa kanyang mga kamay. Kung may lihim man ang pamilya ni Mang Ramon, balak niyang malaman iyon. At kung kinakailangan, kukunin niya ito. Kinahapunan, habang pauwi si Lito mula sa bukid, muli niyang nadaanan si Mang Pilo sa ilalim ng isang matandang puno sa gilid ng daan. "Lito!" tawag ng matanda. Lumapit ang binata. "Kumusta ang bukid ninyo?" "Mas maayos na po ngayon," sagot ni Lito. Umiti si Mang Pilo ngunit may seryosong tingin sa kanyang mga mata. "Tandaan mo ang sinabi ko noong nakaraan," sabi niya. "Ang mga biyayang may hiwaga ay kadalasang napapansin ng mga taong may ibang balak." Napaisip si Lito. "May ibig po ba kayong sabihin?" Tumingin ang matanda sa malayong bahagi ng baryo kung saan matatagpuan ang bahay ni Don Emilio. "Mag-ingat kayo." Hindi na nagsalita pa si Mang Pilo. Ngunit sapat na ang kanyang mga salita upang mag-iwan ng kakaibang kaba sa puso ni Lito. Sa kagubatan, ang diwata ay tahimik na nakatayo sa tabi ng isang malinaw na batis. Pinagmamasdan niya ang nangyayari sa baryo. Ramdam niya ang unti-unting paglapit ng panganib. Ang agimat na ibinigay niya ay nagsisimula ng magpakita ng kapangyarihan. At tulad ng inaasahan niya, may mga taong nagsisimulang maghangad na makuha ito. Ang diwata ay hindi maaaring basta-basta makialam sa buhay ng mga tao. Ngunit kung kinakailangan, handa siyang gabayan ang pamilya na kanyang pinili. Dahil ang agimat ay hindi lamang isang bagay na nagbibigay ng biyaya. Ito rin ay isang pagsubok. At ang tunay na halaga nito ay makikita lamang sa mga taong marunong gamitin ito ng may kabutihan. Sa mga darating na araw, mas lalong magiging malinaw ang dahilan kung bakit ang pamilya ni Mang Ramon ang napili. Ngunit kasabay ng biyayang iyon ay darating ang mga taong magtatangkang agawin ang kapangyarihang hindi para sa kanila. Habang patuloy na nagiging masagana ang bukid ni Mang Ramon, unti-unti ring nagiging mas maingay ang usap-usapan sa baryo ng San Isidro. Halos araw-araw ay may mga taong dumaraan upang silipin ang taniman na tila muling nabuhay mula sa matagal na pagkakatulog. Para sa ilan, ito ay isang himala. Para sa iba naman, ito ay isang misteryo. Ngunit para kay Don Emilio, ito ay isang bagay na kailangang malaman. Isang gabi, habang tahimik ang baryo at ang karamihan ay mahimbing ng natutulog, dalawang anino ang handahang naglalakad patungo sa bukid ni Mang Ramon. Sila ay mga tauhan ni Don Emilio. Inutusan sila ni Arturo upang tingnan kung may kakaibang bagay sa bukid. Ang buwan ay bahagyang natatakpan ng ulap, kaya't halos walang liwanag na gumagabay sa kanila. "Sigurado ka bang dito iyon?" bulong ng isa. "Oo," sagot ng kasama niya. "Ito ang bukid na sinasabi nila." Dahan-dahan silang pumasok sa taniman. Ngunit pagdating pa lamang nila sa gitna ng bukid ay may kakaibang nangyari. Biglang lumakas ang hangin. Ang mga dahon ng mga halaman ay nagsimulang gumalaw kahit tila walang dahilan. Napatingin ang dalawang lalaki sa paligid. "May narinig ka ba?" tanong ng isa. Parang may mahinang tunog na nagmumula sa kagubatan. Isang malambot ngunit malinaw na tunog na tila babala. Naramdaman nila ang kakaibang lamig sa hangin. Hindi nagtagal ay may liwanag na sumilay mula sa gilid ng kagubatan. Hindi ito maliwanag tulad ng apoy, ngunit sapat upang makita nila ang isang anyo na tila nakatayo sa pagitan ng mga puno. Isang babaeng napapalibutan ng malambot na liwanag. Nanlaki ang mga mata ng dalawang lalaki. Diwata ba iyon?" bulong ng isa. Hindi sila naghintay pa ng sagot. Halos sabay silang tumakbo palayo sa bukid. Kinabukasan, agad na pumunta ang dalawang tauhan kay Don Emilio upang iulat ang kanilang nakita. "Nakakita kayo ng ano?" tanong ni Don Emilio habang nakakunot ang noo.
Isang babae na kumikislap sa kagubatan, sagot ng isa. Tahimik si Don Emilio sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ay bahagya siyang ngumiti. Kung ganoon, sabi niya, lalo akong naniwala na may lihim ang lugar na iyon. Para sa kanya, ang mga kwento tungkol sa diwata ay hindi dahilan upang umatras. Sa halip, lalo lamang siyang naging interesado. Kung may kapangyarihan man na nagbabantay sa bukid ni Mang Ramon, gusto niyang malaman kung paano ito makukuha. Samantala, sa kubo ng pamilya ni Mang Ramon ay nagsisimula ng mapansin ni Lito ang kakaibang kilos ng agimat. Isang gabi, habang siya ay nagpapahinga matapos ang mahabang araw ng pagtatrabaho, napansin niyang bahagyang kumikislap ang agimat. Hindi ito tulad ng liwanag ng apoy o lampara. Ito ay isang banayad na liwanag na tila humihinga. Napahawak siya rito. Sa sandaling mahawakan niya ito, may isang malinaw na pakiramdam ang dumaloy sa kanyang isip. Isang pakiramdam ng babala. Hindi niya alam kung paano ipaliwanag iyon, ngunit tila sinasabi ng agimat na may paparating na panganib. Lumabas siya ng kubo at tumingin sa malayo. Ang kagubatan ay tahimik. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang may nangyayaring hindi nila nakikita. Kinabukasan ay nagpunta si Mang Pilo sa kanilang bahay. May seryoso siyang mukha. Ramon, sabi niya, may narinig akong balita. Lumapit si Mang Ramon. Ano yun? May mga taong pumunta sa bukid ninyo kagabi. Napatingin si Lito sa matanda. Tao ni Don Emilio, dagdag ni Mang Pilo. Tahimik ang pamilya sa loob ng ilang sandali. Hindi na bago sa kanila ang kapangyarihan ni Don Emilio sa baryo. Ngunit hindi nila inaasahan na magiging interesado ito sa kanilang bukid. Kailangan ninyong mag-ingat, sabi ng matanda. Kapag nalaman ng maling tao ang tungkol sa agimat, maaaring hindi maganda ang mangyari. Napahawak si Lito sa agimat sa ilalim ng kanyang kamiseta. Ngayon ay mas malinaw sa kanya ang sinabi ni Mang Pilo noong una. Ang biyayang may hiwaga ay may kasamang pagsubok. Sa loob ng kagubatan, ang diwata ay nakatayo sa tabi ng isang matandang puno. Nararamdaman niya ang mga galaw ng mga taong may masamang balak. Ang kapangyarihan ng agimat ay hindi dapat mapunta sa kamay ng mga taong sakim. Pinili niya ang pamilya ni Mang Ramon dahil sa kanilang kabutihan at katapatan. Ngunit ang mundo ng tao ay puno ng tukso. At ang mga susunod na araw ay magdadala ng mas mabibigat na pagsubok. Ang unang panganib ay nagsimula na. Ngunit ito ay simula pa lamang ng mas malalim na laban na haharapin ng pamilya. Pagkaraan ng gabing iyon, nagbago ang pakiramdam sa baryo ng San Isidro. Bagamat pareho pa rin ang mga gawain ng mga tao, ang pagpunta sa bukid, ang paghahanda ng pagkain, at ang tahimik na pamumuhay, may kakaibang tensyon na tila nakalutang sa hangin. Ang balita tungkol sa dalawang lalaking natakot sa bukid ni Mang Ramon ay mabilis ding kumalat. May ilan na nagsabing nakakita raw ang mga ito ng diwata. May ilan namang nagsabing baka guni-guni lamang iyon. Ngunit sa puso ng pamilya ni Mang Ramon, alam nilang may nangyayaring higit pa sa karaniwang bagay. Isang umaga, habang naghahanda si Aling Teresa ng almusal, napansin niyang tila nag-iisip ng malalim si Lito. May iniisip ka ba, anak? Tanong niya. Napatingin si Lito sa kanyang ina. Iniisip ko po ang sinabi ni Mang Pilo, sagot niya. Kung talagang may gustong kumuha ng agimat, hindi niya natapos ang kanyang pangungusap. Tahimik si Aling Teresa. Nauunawaan niya ang takot ng kanyang anak. Ang agimat ay maaaring nagdala ng biyaya sa kanila, ngunit maaari rin itong magdala ng panganib. Lumabas si Mang Ramon mula sa kanilang silid. Ano man ang mangyari, sabi niya, hindi natin gagamitin ang agimat para saktan ng iba. Tumango si Lito. Iyon ang isa sa mga bagay na itinuro sa kanya ng kanyang ama, ang manatiling mabuti kahit sa gitna ng kahirapan. Samantala, sa malaking bahay ni Emilio, abala ang mayamang lalaki sa pakikipag-usap kay Arturo. Hindi ko gusto ang narinig kong balita, sabi ni Don Emilio. Kung may nilalang man sa kagubatan na nagbabantay sa lugar na iyon,
Kailangan nating malaman kung paano ito malalampasan. Napatingin si Arturo. Don Emilio, baka po mas mabuting huwag na nating pakialaman iyon. Bahagyang sumimangot ang matandang mayaman. Takot ka ba sa mga kwento ng diwata? Hindi po sa takot, sagot ni Arturo. Pero may mga bagay na mas mabuting hindi ginagalaw. Ngunit si Don Emilio ay hindi sanay na umatras. Para sa kanya, ang anumang bagay na may kapangyarihan ay dapat mapasa kamay niya. Magpadala ka ulit ng tao, utos niya. Ngunit sa pagkakataong ito, huwag silang magpapakita. Pagmasdan lang nila ang pamilya ni Mang Ramon. Sa kanilang bukid, patuloy ang pagtatrabaho ni Mang Ramon at Lito. Habang nagbubungkal ng lupa, napansin ni Mang Ramon ang isang bagay na hindi niya agad napansin noong mga nakaraang araw. May mga bakas ng paa sa gilid ng taniman. Hindi iyon bakas ng hayop. Mukhang bakas iyon ng tao. Lito, tawag niya. Lumapit ang binata. Tingnan mo ito. Napayuko si Lito at sinuri ang lupa. Hindi ito atin, sabi niya. Tahimik silang nagkatinginan. Ibig sabihin, may ibang taong pumunta sa kanilang bukid. At malamang na hindi iyon kapitbahay lamang. Habang sila ay nag-uusap, napansin ni Lito ang kakaibang pag-init ng agimat sa kanyang dibdib. Mas mainit ito kaysa dati. Napahawak siya rito. At sa sandaling iyon, tila may isang imahe na sumilay sa kanyang isip. Isang anyo sa kagubatan. Isang babae na napapalibutan ng malambot na liwanag. Ang diwata. Napakurap si Lito. Nawala ang imahe. Anak? Tanong ni Mang Ramon. Ayos ka lang ba? Opo, sagot ni Lito. Bagamat hindi pa rin siya sigurado sa kanyang naramdaman. Ngunit may isang bagay siyang malinaw na naunawaan. Ang agimat ay tila may paraan ng pakikipag-ugnayan. Parang may nagbabantay sa kanila. Sa kabilang dako ng kagubatan, nakatayo ang diwata sa tabi ng isang malinaw na batis. Ramdam niya ang lumalalim na pagnanasa ni Don Emilio na makuha ang kapangyarihan ng agimat. Ang hangin ay marahang gumagalaw sa paligid niya habang siya ay nag-iisip. Hindi niya maaaring kunin muli ang agimat mula sa pamilya ni Mang Ramon. Ang agimat ay pinili na ang may-ari nito. Ngunit maaari niyang gabayan ang mga ito sa mga darating na pagsubok. Tahimik niyang itinaas ang kanyang kamay. Isang mahinang liwanag ang kumalat sa kagubatan. Isang proteksyon. Isang babala. Ang laban para sa agimat ay nagsisimula pa lamang. At ang susunod na hakbang ni Don Emilio ay maaaring magdala ng mas malaking panganib sa pamilya na kanyang pinili. Lumipas ang ilang araw matapos matuklasan ni Mang Ramon ang mga bakas ng paa sa kanilang bukid. Bagamat sinubukan nilang ipagpatuloy ang kanilang pang-araw-araw na gawain, hindi maalis sa kanilang isipan ang posibilidad na may mga taong lihim na nagmamasid sa kanila. Sa baryo ng San Isidro, ang katahimikan ay tila may kasamang pag-aabang. Ang hangin ay malamig tuwing umaga, at ang kagubatan na matatagpuan sa gilid ng baryo ay tila mas tahimik kaysa dati. Isang hapon, habang naglalakad si Lito pa uwi mula sa bukid, napansin niyang parang may sumusunod sa kanya. Sa una ay inisip niyang baka isa lamang itong hayop mula sa kagubatan. Ngunit sa tuwing siya ay hihinto, tila humihinto rin ang mahinang tunog ng mga dahon na natatapakan. Dahan-dahan siyang napalingon. Wala siyang nakitang tao. Tanging ang mga puno at ang makapal na damuhan lamang ang nasa paligid. Ngunit hindi niya maalis ang pakiramdam na may mga matang nakatingin sa kanya. Napahawak siya sa agimat na nakasabit sa kanyang leeg. Bahagya itong umiinit. Hindi ito tulad ng nakasanayan niyang init. Mas matindi ito. Parang may nais ipahiwatig ang agimat. Naglakad siya ng mas mabilis hanggang makarating siya sa kanilang bahay. Sa kabilang bahagi ng daan, dalawang lalaki ang lumabas mula sa likod ng isang malaking puno. Sila ang mga tauhan ni Don Emilio na inutusan upang pagmasdan ang pamilya ni Mang Ramon. Napansin niya yata tayo, sabi ng isa.
Hindi mahalaga, sagot ng kasama niya. Ang mahalaga ay malaman natin kung ano ang sikreto nila. Pinagmasdan nila ang bahay ng pamilya mula sa malayo. Kinagabihan, habang kumakain ang pamilya ni Mang Ramon, napansin ni Aling Teresa na tila balisa si Lito. May nangyari ba sa bukid? Tanong niya. Umiling si Lito. Parang may sumusunod po sa akin kanina. Napatingin si Mang Ramon sa kanyang anak. Sigurado ka ba? Opo. Hindi ko lang po nakita kung sino. Sandaling naging tahimik ang hapag. Ang sinabi ni Lito ay nagbigay ng malinaw na senyales na may mga taong nagmamasid sa kanila. Napabuntong hininga si Mang Ramon. Magiging maingat tayo mula ngayon, sabi niya. Kinabukasan, muling dumalaw si Mang Pilo sa kanilang bahay. May dalang maliit na supot ang matanda. Ramon, sabi niya, alam kong hindi ninyo ginugustong makialam ang iba sa inyong buhay, pero nararamdaman kong lumalaki ang panganib. Inabot niya ang supot kay Mang Ramon. Ano po ito? Tanong ni Aling Teresa. Mga halamang ginagamit ng matatanda bilang proteksyon, sagot ni Mang Pilo. Hindi man ito kasing lakas ng agimat, makakatulong ito upang hindi madaling makalapit ang mga may masamang hangarin. Nagpasalamat ang pamilya sa matanda. Para kay Mang Ramon, mahalaga ang anumang tulong na makakapagbigay ng kaligtasan sa kanyang pamilya. Samantala, sa bahay ni Don Emilio ay patuloy ang kanyang pag-iisip. Sigurado ka bang may suot na bagay ang binatang iyon? Tanong niya kay Arturo. Opo, sagot ng katiwala. May nakita ang ating mga tauhan na nakasabit sa leeg niya, parang maliit na anting-anting. Tahimik na napangiti si Don Emilio. Kung ganoon, doon pala nagmumula ang kanilang swerte. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa malayo. Kung makukuha natin ang bagay na iyon, magiging atin ang kapangyarihan. Sa kagubatan, nakatayo ang diwata sa isang maliit na clearing kung saan sumisilip ang liwanag ng buwan sa pagitan ng mga dahon. Ramdam niya ang bawat galaw sa baryo. Ang hangarin ni Don Emilio ay unti-unti nang nagiging mas malinaw. Ngunit alam din niyang ang pamilya ni Mang Ramon ay hindi basta-basta susuko. Tahimik niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ang agimat ay may sariling kapangyarihan. At habang lumalapit ang panganib, lalo rin itong magigising. Sa mga darating na araw, ang simpleng buhay ng pamilya ay haharap sa isang pagsubok na magpapatunay kung hanggang saan nila kayang ipaglaban ang biyayang ipinagkaloob sa kanila. Ang anino ng panganib ay patuloy na sumusunod sa kanila. At hindi na magtatagal bago ito tuluyang lumantad. Habang papalapit ang mga araw, lalong naging maingat ang pamilya ni Mang Ramon. Ang simpleng buhay na dati nilang kinagisnan ay tila napalitan ng tahimik na pag-iingat sa bawat galaw. Hindi na basta-basta lumalabas si Lito ng mag-isa kapag gabi. Si Mang Ramon naman ay mas maagang umuuwi mula sa bukid. Si Aling Teresa ay palaging nakabantay sa paligid ng kanilang bahay. Kahit si Maya ay napansin na ang pagbabago sa kilos ng kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-iingat, hindi nila alam na may mga matang patuloy na nagmamasid mula sa malayo. Isang gabi, nang ang baryo ng San Isidro ay natatakpan ng katahimikan, muling kumilos ang mga tauhan ni Don Emilio. 3 lalaki ang dahan-dahang lumapit sa bahay ng pamilya ni Mang Ramon. Ang buwan ay maliwanag sa gabing iyon, ngunit sapat ang mga anino ng mga puno upang maitago ang kanilang presensya. Sigurado ka bang nandito ang agimat? Bulong ng isa. Oo, sagot ng kanilang kasama. Sinabi ni Arturo na suot iyon ng binatang si Lito. Ang plano nila ay simple. Hintayin nilang makatulog ang pamilya. Pagkatapos ay papasok sila sa bahay at kukunin ang agimat. Sa loob ng kubo, mahimbing nang natutulog ang pamilya. Si Lito ay nakahiga sa tabi ng bintana. Ang agimat ay nakasabit pa rin sa kanyang leeg. Tahimik ang gabi. Ngunit biglang nagbago ang pakiramdam sa paligid. Ang agimat ay nagsimulang uminit. Dahan-dahan.
Pagkatapos ay mas tumindi. Napakunot ang noo ni Lito habang natutulog. Parang may nagbubulong sa kanyang isip. Isang mahinang babala. Unti-unti siyang nagising. Pagmulat ng kanyang mga mata, napansin niya ang bahagyang anino na gumagalaw sa labas ng bintana. Agad siyang napabangon. Ama, mahina niyang tawag. Nagising si Mang Ramon. Ano iyon? May tao sa labas. Sa labas ng bahay, ang mga tauhan ni Don Emilio ay dahan-dahang lumalapit sa pintuan. Ngunit sa sandaling iyon, may kakaibang nangyari. Biglang lumakas ang hangin sa paligid ng bahay. Ang mga dahon ng mga puno ay nagsimulang kumaluskos ng malakas. Ang mga lalaki ay napatingin sa paligid. Anong nangyayari? Tanong ng isa. Biglang may lumitaw na banayad na liwanag mula sa gilid ng kagubatan. Ang liwanag ay unti-unting lumalapit. At sa loob nito ay makikita ang anyo ng isang babae na napapalibutan ng malambot na sinag. Nanlaki ang mga mata ng mga lalaki. Ang diwata, bulong ng isa. Hindi sila naghintay pa. Halos sabay-sabay silang tumakbo palayo sa bahay ni Mang Ramon. Sa loob ng kubo, narinig ng pamilya ang malakas na pagtakbo ng mga tao sa labas. Lumabas si Mang Ramon upang tingnan ang paligid. Ngunit wala na siyang nakita. Tanging ang malamig na hangin at ang tahimik na gabi lamang ang natira. Lumapit si Lito sa pintuan. Ang agimat sa kanyang leeg ay unti-unting lumalamig. Parang tapos na ang babala nito. Napatingin siya sa malayong bahagi ng kagubatan. Sa loob ng ilang sandali, tila may nakita siyang banayad na liwanag sa pagitan ng mga puno. Pagkatapos ay unti-unti itong nawala. Kinabukasan, agad kumalat sa baryo ang balita. May mga lalaking nagtangkang pumasok sa bahay ni Mang Ramon noong gabi. Ngunit sila ay tumakas nang biglang may lumitaw na kakaibang liwanag mula sa kagubatan. Ang ilan ay nagsabing iyon ay ang diwata na nagbabantay sa pamilya. Ang iba naman ay nagsabing baka ito ay isang kababalaghan lamang ng gabi. Ngunit para kay Mang Pilo, malinaw ang kahulugan nito. Lumapit siya kay Mang Ramon ng araw na iyon. Nagsimula na ang tunay na pagsubok, sabi niya. Ang mga taong sakim ay hindi basta-basta titigil. Sa malaking bahay ni Don Emilio, galit na galit ang mayamang lalaki habang pinapakinggan ang ulat ng kanyang mga tauhan. Tumakbo kayo dahil lamang sa isang liwanag, sabi niya. Tahimik ang mga lalaki. Hindi nila kayang ipaliwanag ang kanilang nakita. Ngunit malinaw sa kanilang alaala, ang anyo ng babaeng kumikislap sa kagubatan. Napahawak si Don Emilio sa mesa. Kung may diwata mang nagbabantay sa agimat na iyon, sabi niya, hindi ako matatakot. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Makukuha ko pa rin ang agimat na iyon. Sa kagubatan, tahimik na nakatayo ang diwata sa tabi ng isang matandang puno. Ang hangin ay marahang gumagalaw sa paligid niya. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang pagtatangka ng mga tauhan ni Don Emilio ay simula pa lamang. Ngunit nakita rin niya ang lakas ng loob ng pamilya ni Mang Ramon. At alam niyang habang nananatili ang kanilang kabutihan, ang agimat ay mananatiling nasa tamang kamay. Ngunit ang susunod na mangyayari ay maaaring magbago sa lahat. Matapos ang gabing nagtangkang nakawin ang agimat, hindi na muling naging payapa ang baryo ng San Isidro. Ang balita tungkol sa mga lalaking tumakas dahil sa mahiwagang liwanag ay kumalat sa bawat sulok ng lugar. Ang ilan ay nagsabing may diwata ngang nagbabantay sa pamilya ni Mang Ramon. Ang iba naman ay nag-isip na baka may kung anong lihim na kapangyarihan ang agimat na hawak ni Lito. Ngunit para sa pamilya, ang mahalaga ay nanatili silang ligtas. Isang umaga, habang nakaupo si Mang Ramon sa labas ng kanilang kubo, pinagmamasdan niya ang kanilang bukid na ngayon ay luntian at buhay na buhay. Lumapit si Lito sa kanya. Ama, sabi ng binata, kung hindi dahil sa agimat, baka hindi pa rin tumutubo ang ating mga pananim. Tumango si Mang Ramon. Maaaring totoo iyan, sagot niya. Pero tandaan mo, anak,
Hindi lamang agimat ang dahilan kung bakit tayo pinagpala. Napatingin si Lito sa kanyang ama. Ang tunay na dahilan ay ang ating pagsisikap at ang kabutihang hindi natin kailanman binitawan. Tahimik na nag-isip si Lito. Mula nang matagpuan niya ang agimat, maraming bagay ang nagbago sa kanilang buhay. Ngunit hindi niya kailanman ginamit ito upang manlamang sa iba. Sa halip ay patuloy silang namuhay ng simple at tapat. Sa kabilang bahagi ng baryo, patuloy pa rin ang pag-iisip ni Don Emilio ng paraan upang makuha ang agimat. Hindi siya sanay na matalo o mabigo sa kanyang mga plano. Sa kanyang isip, hindi sapat ang simpleng pagmamasid. Arturo, tawag niya sa kanyang katiwala. Opo, Don Emilio. Kung hindi natin makuha ang agimat ng palihim, kailangan nating harapin sila. Napakunot ang noo ni Arturo. Harapin po sila? Tumango si Don Emilio. Pupunta tayo sa bahay ni Mang Ramon. Kinahapunan ng araw na iyon, nagulat ang pamilya ni Mang Ramon nang makita ang pagdating ni Don Emilio sa kanilang bakuran. Kasama niya si Arturo. Lumabas si Mang Ramon upang salubungin ang mga bisita. Magandang hapon, Don Emilio, sabi niya. Hindi madalas dumalaw ang mayamang lalaki sa mga bahay ng karaniwang tao. Ngunit sa pagkakataong iyon, malinaw ang dahilan ng kanyang pagpunta. Pinagmasdan ni Don Emilio ang paligid ng kanilang bahay. Ang mga bulaklak sa bakuran, ang luntiang bukid sa malayo, at pagkatapos ay tumingin siya kay Lito. May narinig akong kakaibang balita tungkol sa inyong pamilya, sabi niya. Tahimik ang pamilya. Sinabi nilang may hawak kang isang agimat. Napahawak si Lito sa kanyang leeg. Hindi siya agad sumagot. Humakbang si Don Emilio palapit. Kung ibibigay mo sa akin ang agimat na iyon, sabi niya, bibigyan ko kayo ng sapat na pera upang hindi na kayo maghirap. Ang mga salita ng mayamang lalaki ay nagdulot ng katahimikan sa bakuran. Isang malaking tukso ang alok. Para sa isang pamilyang matagal nang naghihirap, ang ganoong pagkakataon ay maaaring magbago ng kanilang buhay. Ngunit si Mang Ramon ay agad na nagsalita. Don Emilio, sabi niya, hindi namin ibinebenta ang anumang bagay na ibinigay sa amin bilang biyaya. Napakunot ang noo ng mayamang lalaki. Pinag-iisipan mo ba ang sinasabi mo? Tanong niya. Opo, sagot ni Mang Ramon. Tahimik ang ilang sandali. Pagkatapos ay tumingin si Don Emilio kay Lito. At ikaw? Tanong niya. Napatingin si Lito sa kanyang ama, sa kanyang ina, at sa kanyang kapatid. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita. Hindi po namin ibibigay ang agimat. Hindi dahil sa kapangyarihan nito, kundi dahil naniniwala silang ito ay ibinigay sa kanila para sa isang dahilan. Ang mukha ni Don Emilio ay naging malamig. Kung ganoon, sabi niya, tandaan ninyo ang desisyong iyan. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad palayo kasama si Arturo. Habang papalayo si Don Emilio, ang hangin ay biglang lumamig. Sa gilid ng kagubatan, may isang mahinang liwanag ang sumilay. Ang diwata ay tahimik na nakamasid. Nakita niya ang desisyon ng pamilya. At sa sandaling iyon, napatunayan ng pamilya ni Mang Ramon na karapat-dapat silang maging tagapangalaga ng agimat. Ngunit alam din ng diwata na hindi pa tapos ang kanilang pagsubok. Ang pagtanggi nila kay Don Emilio ay maaaring magdala ng mas malaking laban. Ngunit sa kanilang puso ay may lakas na hindi kayang bilhin ng yaman. Ang lakas ng katapatan. At iyon ang tunay na kapangyarihan ng agimat ng diwata. Wakas.